At tumako tayo sa tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City para po sa pinakahuling ulat kaugnay sa public storm warning signal. May live report ng saksing si Pam Alegre. Pam! Igan, dumating na nga ang 11 p.m. update ng Pag-asa at nananatili ang lakas ng bagyong Krising. Kasalukuyan itong nasa Moro Gulf at bago ang alas 12 ng hating gabi, magkakaroon ito ng ikalawang landfall sa Basilan at hindi pa nga tuluyan nakakaalis ang bagyo ay may namataan ng bagong low pressure area ang Pag-asa. Malaking bahagi pa rin ng Mindanao ang apektado ng bagyo, signal number 1 pa rin sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Pinapayuhan ng mga nakatira sa mabababang lugar at sa mga bulubundukin na mag-ingat sa flash flood at landslides. Huling namataan ng bagyong Krising sa layong 50 kilometers southeast of Zamboanga. Kumikilos ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 24 kilometers per hour. Taglay naman nito ang lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour. Bukas ng gabi, inaasahang nasa 210 kilometers southwest of Puerto Princesa City, Palawan ang bagyo. Posibleng makaalis daw ito sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Igan, may bagong low pressure nga na namataan. Kakaiba siya kasi ngayong February, siya lang yung sabong nung 1948 up to 2012 o hanggang ngayon 2013, siya pa lang yung dumaan sa may southern part ng Mindanao. So nangyari yun dati noong October 1970 si Typhoon Titang, pero October yun nangyari. Igan, yung low pressure area na namataan nga ng Pag-asa ngayon ay nasa 150 kilometers northwest of Puerto Princesa City. Sa Metro Manila naman, asahan ang makulimlim na panahon dahil sa umiiral na cloud band na umabot hanggang Southern Luzon. Ako si Pam Alegre, ang inyong saksi.